11 years ago, year 2014, umpisahan ko ang negosyong ito. Ito nga ang manalang sidecar dahil gusto kong matulungan yung aking mga bayaw. Habang ako ay paalis-alis pa rin, papunta ng ibang bansa bilang OFW sa bansang USA, hindi ganun naging kadali ang negosyo na to. Along the way, napag-aralan ko na rin siya. Naging worth it naman yung aming pagsisikap at pagtitiyaga. Unti-unti, nakilala rin kami, nagkaroon ng tiwala yung mga tao sa amin. Ito yung aming hanap buhay na nag-umpisa sa sipag at tiyaga na ngayon isang negosyo na nakitang-kita. Bip! Yun! Bip, Oh, taray! Bip, bip. Yan na po yung ating yan na po yung finished product. Actually, Bip, bip. ng Napakaganda. kanilang produkto. Hindi ba? Aba, ang mga tricycle na ito ay itong pinapakita natin sa mga kabarangay natin. Yes. Mga pinapakita sa car show ito, ha? Yes! Diba? Gawang Ibang level ng mga tricycle dito. Gawang Pinoy! Gawang Ito na, mga kasama natin si Tatay Alfie Manalang. Good morning! Proudly! Sir Alfie! Good morning, sir. Kumusta ang umaga nyo? Okay naman po. Magandang umaga po sa... Proudly, gawang Alfie Manalang and team yan. Yung mga yan, di ba? Ipakita nga natin itong mga ginagawa natin dito sa warehouse. Ayan, oh. Umpisahan na natin doon. Yan. Punta na tayo doon. Paano nga ba ginagawa ito? Papakita ko po sa inyo yung yung pag-umpisa po na ating sidecar. Mag-umpisa po tayo sa chassis. Ito yun po yung unang-unang ginagawa dyan eh. So ito po lahat nagsisimula ang paggawa ng sidecar. Tayo, Kuya Alfie, dito tayo. So ito muna. Yan po. Actually, bakal po siya. Yan po yung chassis na ginagawa natin. Binubuo po yan, may molde. And then, pagka na-molde na siyang ganyan, magiging ganun na po yung itsura niya gagawin. Ito na ang next step. Pagsusunod, my Dito ang friend. next step, my friend. Sunod po niyan, lalagyan po siya ng flooring at lalagyan po siya ng back part, yung tumble na sinasabi namin. Ito yung, Ito yung po yung nilalagay po yung dun kinakat sa... po ni June, yan po yung, yung back part na dito sa likod. Yes po. Ayan po yan, yan po yan nagsisimula. Then, So bawat area may isang tao kayong nakatok. yes po. Actually, ma'am, sir, dalawa po yan. Dalawa to. Partner po yan lagi. Ito yung nakikita natin shell, di ba? Yung makintab na shell, di Yes ba? po, Nung yes po. tricycle. At yan ay yun. stainless. Yes po, stainless. Wow. Stainless po yung panglabas niya, pero yung sa loob niya, bakal. So kasi apat na party po yan eh. Apat po na, yan, mayroon siyang bakal lang, mayroon siyang stainless, mayroon siyang pure stainless, at may super stainless. At ang nagdidikit sa mga ito ay welding. Yes po. Welding po, ano? Welding Actually, talaga. mga welding po na yan. Ayan. So, John, spot mo nga yung weldingin mo. Pat mo nga yung difference para ma-spot namin. Yun eh. Ayan. Yan. Grabe, no? Talent, skill ng mga Pilipino. Naman. 100% gawang Pinoy po yan. Yan. Mga ilan po lagi kayo araw-araw ang gawa niya ng tricycle? 4 hanggang 5 everyday. Everyday. At ito Okay po. na, John. Pagkatapos niyan, ano po yung susunod natin? Ito, ano? Binalagay naman po dito yung yung unahang part niya sa taas. So dito po yung Opo. Ayan, weldingin nila yan. Ispatan nila yan. Yan po yung proseso ng paggawa natin dito. Susunod dyan? Dito, wini-welding naman dito, love, ang front part. Ang tawag po dito, diamond. Ayan Diamond. Yan po yung pinaka-part na, yung mukha ng sidecar. Yan po yun. Yung mukha, ito yung talaga, ito yung unang nakikita natin, di ba? Yes. First Yes, impression tama ng po, magandang tricycle. Sir, yes. Dito na tayo, friend. Ito, finished product na po siya. Actually, dito, nililinis na siya. Bago siya i-align, bago siya ilagyan ng motor. Dito, quality control na yung mangyayari dito. Kuya, ano yung kulay green na tinikit? Kulay green po ito. Ito po yung pangpakintab natin sa ating mga stainless. Pagka may mga ganitong spot na yung mga itim na yan, mga Nawawala yan. Yes po. Kasi nga naman, ito nga naman yan kapag raw pa siya, di ba? Yes, After ito kasi assembly. galvanized po yan. Opo. Yung stainless natin, actually nasa taas po siya, nandoon. Papakita na. Tata tayo doon. O, tata tayo. Magkano po ang mga ganito? Yung mga nagpapasadya. Okay? Yung mga Gusto ko yung ginawa ni Jessica. Yung mga nagpapasadya po sa inyo, magkano po ang kanilang kailangan ibayad sa inyo? Pinakamura po natin, ma'am, yung pure galvanized natin, na nandoon sa baba. 12,000 lang po yun, may sidecar na. Motor na lang po dadalhin, pwede na po pang hanap buhay, pwede na pang service.
So, itong ganito, pure stainless po, 23,000. Ito yun, ayan. Ayan. Stainless po lahat ng cover niya. Bakit ho mas maganda ang stainless? Matibay, hindi siya kinakalawang. So, yun po. Tsaka makintab siya, maporman tingnan. So kayo na rin po ang nagkakabit ng kanyang motor na dadalhin. Yes po. Dadalhin po ni customer yung motor niya and then lalagyan po natin ng pang-align na ganyan. Tulad po niyan. At ito na ang magiging itsura niya, my friend. Ito, customized talaga to, ma'am. Ready na. Ayan. Ayan, customized. Yan po, pinaka-car show po namin yung mga ganyan. Pagka gusto po ng mga kabarangay natin ng ganyan, yung mga kaibigan natin, kasi tawag ko sa kanila, ka-trike. Pag car show, my friend, magkano ang gagastusin nila sa pang car show? Ma'am, medyo ano yan, pricey siya. Pagkakasama yung sound, 50 ba yan? hindi lang po, mga 100 yan. Kasama Okay. yung mga sound systems niya. Okay. Yan ay sa mga kabarangay natin May na gusto gusto. nila. Oo. Gusto lang. Pero halimbawa, ako po isang kabarangay, regular na kabarangay po, tapos po gusto ko po magkaroon ng negosyo, tapos po tricycle po. Paano po ba, gaano ka-accessible po sa isang kabarangay ang makakuha ng bagong tricycle? Kailangan lang po nilang mag-down payment sa amin ng 5,000 to 3,000. And then, pag nabuo na po siya tulad niyan, tsaka na po nila babayaran yung balance. And Husay. then, mura lang po. Meron tayong 12,000, meron tayong 21, at meron 23. Aba, pang negosyo na yun, agad-agad. Pangnegosyo. Saan po umaabot yung mga tricycle natin? Actually, nakaabot tayo na international. Meron tayong Thailand, Wow. meron tayong dalawa sa US. Oo nga naman, sa Thailand, yung mga tuktok nila ron, di ba? tuktok nila, Tuktok, opo. gumagawa rin kayo ng tuktok para Yes sa kanila. po. Aba, sa Thailand. Okay, syempre napakagandang negosyo. Pero syempre I'm sure hindi to walk in the park na parang madali nyo nakuha. Ano ang pinag-umpisa nito? Mahirap ba? Madali? Paano ginawa? Ano po, ako po kasi isang OFW eh. Ngayon, ang ginawa ko po kasi nung bata ako, mahirap ang buhay namin. Isang mangingisda ako, 12 years old, then naging construction worker. And then nag-try po ako mag-abroad. Nakapunta po ako ng Saudi. After Saudi, 3 years doon, nag-apply ako ng US. Luckily, natanggap naman. And then habang nasa US ako, after 6 months pa lang, umuwi ako. And then namuhunan ako kasi yung mga bayo ko. Sino nag-introduce po sa inyo ng ano na to, ng business? Yung mga bayo ko kasi, mga welder. Yun. Sila kasi yung talagang marunong yan. So ako, nangapital po ako. And then, Okay pa naman kayo ng mga bayaw nyo ngayon. opo. Yan ang gusto ko malaman talaga. Yun ang gusto ko malaman. Anong sikreto? Bakit okay pa rin kayo ng mga Magkakasundo. kamag-anak mo, ng mga bayaw mo sa business? Anong ginagawa nyo? Kasi transparent lang po. Transparency lang po. Tiwala sa isa't isa. Kahit wala ako dito, kahit nag-abroad pa rin ako nung time na yon, sila yung naiiwan dito at nagagawan naman nila ng tama yung... Transparency. May malasakit, may Oo. pagmamahal sa Totoo. negosyo dahil alam nila silang lahat sabay-sabay nauunlad. Oo, Good job! asenso. Love Tony